Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola, umaga. Oh, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ngayon, Friday, August 2, 2024. Good morning. Good morning. Morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Ang ating text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Sa Signal Channel 23 yan. Sa Sulit TV Channel 25. Sa Satellite Channel 24. At sa TV Plus Channel 27. GMA Affordabox Channel 25. Dumadami na palang cable. May Sulit TV pa pala. Sulit. Kompleto yan. Kompleto yung mga... Dumadami. Sulit na sulit yun. At saka, yung mga nasa probinsya, yung mga cable networks, yung last mile. Kinikerry tayo. Yung last mile. Okay. Ngayon po, kahapon, pare, matindi yung hearing sa Senado tungkol sa flood control. Ang kuha ko, no, overall, hindi naman yung flooding ang gustong pakinggan ng mga senador. No? Ang gusto nila malaman, anong nangyari sa pera na sinasabing 1 billion pesos a day ang budget sa flood control. Eventually, inamin na ng DPWH na piecemeal lang daw yung 5,521 Definitely. projects. Kasi kung 5,151, whatever it is, talagang piecemeal yun. Ayun. There's no question about it. In other words, ano lang po to? Magic na naman. Statistics.
Ang nangyari, yan ang isinubo sa presidente, yan ang sinabi sa SONA, 5,521. Para bang very impressive yung statistics. Yan. Ang problema doon, paring Conrad, Magic ganyan. Anong problema? it's not magic eh. Ano? Ang problema doon, they don't, Public Works did not bother to come out with an explanation, proper explanation. Because there is a flood control program inherent in what we call the River Basins Program. Sinight yan ni Senator Amy Marcos. Dapat ganun ang sinasabi dyan. Kasi if you have a river basin program, that means that you are looking into the totality of where these waters come, go, wherever, etc. Because there is a catchment and there is a system of tributaries na pupunta sa dagat, manggagaling sa labas, manggagaling sa ganun. Yung mga 5,500 projects, maaring totoo yun. Pero nga, yung sinasabi natin na maliliit, yung iba doon, may mga malalaki rin. Dapat sinabi nila doon, alin yung mga malalaki at alin yung mga maliliit na projects. Meron daw 18 major river basins. Okay? Ang sinasabi po, ang nalaman dito sa Senado, hindi naka-integrate yung mga river basins na yan. May plano dyan, no? Hindi naka-integrate sa isang national master plan. Kasi dapat yung tubig, papunta dapat doon sa river. Yung pag sumobra na ang tubig na nasa river galing sa ulan, doon po mag-overflow. Kaya merong river basin yung sinasabi ni Jonathan, yung 18 major river basins program. Dahil dyan pupunta sigurado ang tubig, hindi ba? Natural lang yun. Which is the basis for everything because the river basin system is hindi lang flooding yan. Tungkol sa supply ng water for for consumption ng mga households, etc. and everything, irrigation, everything else na dyan sa river basin. And then the development of the communities in and around the river basins or along the banks of the rivers. Okay. Ito pare, ang sinasabi, hindi raw integrated yung mga river basins plan, river basins na yan, yung 18, hindi integrated sa iba pang plano. Ayan ang malaking Yan ang lagot. Yan ang lagot. So, saan napupunta yung pera? Doon sa mga projects na piecemeal na hindi na ma-integrated doon sa 18 major river basins. Walang pinag-ibayan. So, may problema tayo ngayon. Walang pinag-ibayan doon sa sinasabi natin na dysfunctional o kaya pira-piraso yung ating industrial plan. Merong micro, small, and medium enterprises na hindi naman nakatalaga doon sa total na sinasabi sa iba pang industry. Manufacturing platform hindi natin. Connected. Hindi nako-connect. Para bang independent public siya, gano'n. Talagang magkakaroon ng problema yon. I-integrate na yung river basin plans, i-integrate na doon sa mga ibang plano. Ang problema, wala naman daw talaga master plan yung mga nandoon sa flood control project program na nasa budget. Wala naman daw master plan yun. Kanya-kanya lang yun. Yun nga. Yun ang problema. Alam mo, it is kung mayroon kang river basin program, development program, like for example, Upper Pampanga River, the River Basin Program o kaya Bicol River Basin Program, kasama na dapat doon, kasama na lahat. Cagayan River Basin. Cagayan River Basin. Bakit hindi nila sinasabi na gano'n? Baka lang naman. Ang aking sapantaha, yung mga agencies, parang hindi ba nag-uusap? Parang? Oo. Yung mga agencies, ito na lang titignan ko kasi ito na yung flood control lang ako eh. Wala naman ako tungkol dito sa ganito. Pero pinupuntuhan natin lahat yung kanya-kanya. Okay. Yan ang malaki ng problema talaga dyan. Yun daw pong sinasabi, binanggit ng presidente sa State of the Nation address last week na 5,500.
Ano lang daw yon, mga piecemeal for flood mitigation. Walang nangyari doon, Secretary. Immediate project daw po, wala naman daw master plan yun. Stand-alone project yan. Yan ang malaking problema. Yan nga po ang kinu-question. Yun ang question eh. Precisely. Nasasayang ang pera dyan. Pag ganun. Halimbawa, parang Jonathan, ewan ko, anong opinion mo rito? Kahapon, sumipot ang San Miguel doon sa hearing. Para bang sinasabi ng mga senador, okay, nag-clean up kayo, wala naman nangyari. Parang ganun. So, nag-present ang San Miguel ng kanilang mga slides and everything. Ang ginastos daw nila, 3 billion pesos at nalinis ang maraming ilog at waterways. Kaya kinumpara nila, may mga slides, yung level ng tubig noong Undoy. Before and after. Nung Undoy, nako, ang tagal bago humupa. Lumabas. Etong Carina, halos pantay lang ng volume ng tubig Pero ng ulan. pero mabilis. Ang bilis na wala. Ang bilis na flood pero mabilis na nawala. Oo, ganyan po. Yan ang effect ng cleaning. Isa pang nakuha ko doon, yung naalala mo yan San Pedro SLEX, na yung Alaska na sinasabi. Yes. Ang sabi po noon, panahon nila Babe Singson, wala na raw pag-asa yan. Oo. Kailangan daw iangat yan by so many meters, yung lugar na yon. At ilang kilometro, square kilometers po yan, na kailangan iangat. Anong ginawa ng San Miguel? SLEX sa San Miguel yan eh. Nilinis yung mga river, yung mga waterways. Yung daanan doon, yung daanan. Nung Bangkarina, bumaha doon. Wala. Nabanggit mo yan, yung tungkol doon sa, yung kanilang solusyon na itaas yung mga yung mga kalye. Yan ang isa pang problema, hindi nagkakatugma. Yan, di ba? Ito ang dating ilog. Yung mga bahay nandito. Ngayon ang gagawin pag nagkaroon ng dahil silted dito, yung ang rivers. gagawin nila, ito yung kalye, itatas nila yung kalye, di tapos. Para hindi mabaha yung kalye. So yung mga bahay ang yung mga bahay mababa. Galing. Yun. Yan sinasabi niyo na yung solusyon dati na iniisip niyo na babes, na itaas na lang yung kalye dahil wala nang pag-asa. Imbis na i-desilt mo yung river doon o system. Yung pala ang solusyon. Yun ang solusyon, hindi pagtas. Maraming ganyan. Yung hindi nagkakatugma. Kaya kita mo, may mga may so mga bahay. Back to the drawing board ba tayo dito? Yes. Kasi po climate change to. Okay, asahan na natin. Abot tayo ng abot ng darating na ganyan. mga panahon, palaging merong ganyan. Yes. Ulan at baha. And therefore, kailangan we have to sit down, yung river basin, kung hindi pala integrated, yung mga piecemeal. Bill na projects na Ako nagulat ako doon, parin Jonat. 5,500, pinagyabang nyo, at pinahamak nyo pa ang presidente, hindi pala integrated dyan doon sa river basin. Ang ibig sabihin ng hindi integrated, nag-flood control kayo, gumawa rin kayo ng roads and bridges, whatever it is, na other infrastructure. Na bahala na. Na hindi nagkatugma. Oo. Ganun nga nangyari doon. Kagaya. Para bang, do we know what we're doing, Jonathan? Do you think? Alam mo. Para bang, halabira? Ganito ang problema dyan. Parang Conrad, na nakikita ko. Meron talagang plano. In other words, meron. Ngayon, meron nga, may integrated river basin plan. Pero hindi... Ito ang nangyayari. Titignan ng bawat district hihingan ka ng project O maghanda na kayo ng project ninyo dyan. Okay. Ganito ang gagawin natin. Per district district tayo. Kanya-kanya ng kanya-kanya ng gawaan yun. May roads, may bridges, may ganito, ganyan, etc. May flood control. Okay. Tapos, hindi naman sila nag-usap. Parang ganito. Yung pala, nagkakakontrahan. Yung pala, nagkakakontrahan na kayo. Ayun. So, ang chairman po nito, ito po yung
Public Works. Public Services Group. Si Bong Revilla. Tama raw, inaamin niya, mabilis daw Ang na humupa humupa. ang tubig during the Carina compared to the Typhoon Undoy. Pero ayaw niya raw yung ganun lang, na mabilis lang humupa. Ang gusto niya, absolutely walang baha. Meron. Pwede ba yun? May mga bahain talagang lugar. Ang kailangan lang doon magkaroon ng engineering intervention. Senator, maski po sa mga developed countries, Meron. na sobrang brilliant Yan, na ng engineering intervention na ginawa. Meron. Pag sobrang lakas ng ulan, Meron. babahat. Oh, Australia, Germany, Europe. Oo, hindi mo mapipigilan America, yung tubig meron. because ang tubig po, may sariling puwersa Pwesa yan. yan. Oo. Sabi nga nila, kasabihan, water seeks its own own level. Okay. So, yung dream na absolutely no flood, It's a dream. ang engineering intervention po, yung mabilis na mawala. Mabilis na mawala, less damage. Ibig sabihin, huwag kang maglagay ng mga struktura na babalam dun sa pag-flow ng tubig. Kagaya niyan, yung sinasabi mo pa rin, Conrad, na priniset ng San Miguel. Nalaman ng San Miguel during that time, nung panahon ni Secretary Simato, doon nila nakita, ang dami palang mga... Panahon nga ni si Mato nung sinimulan niya sinimulan mga dredging na mga Yan sa waterways. river systems na yan. Ang dami pala nakalagay dyan. Mayroon ng mga may mga kotse, may mga kung ano-ano nando doon sa... At the same time, Ginawang junkyard. ginawang junkyard. At the same time, nagkaroon ng mga islands. Oh. Na kailangan ganunin mo. Tanggalin mo. Marami po photo na inilabas kahapon. At yung mga, ang dami, tons and tons. Parang millions of tons. Ang nahukay dyan sa mga river systems. Yes. Marami po river systems, ha? Dito sa Metro Manila. Dito lang sa Metro Manila, dyan sa saka Bulacan. Bulacan, yan. At saka dyan sa Pampanga. Laguna. Pampanga. Yan. Marami river systems yan na kailangan hukayin. Kung doon muna ilagay lahat yung flood control funds, hindi ba pwede? Alam 3 billion lang. 3 billion lang ang ginastos ng San Miguel. Alam mo, parang yung sinasabi ni Senator Amy na, mag-concentrate kayo sa river systems, maganda na nga gawin yun. Mag-overlay kayo. Ito yung river system dito sa Central Luzon, Metro Manila at saka Calabarzon noong halimbawa, ilagay mo na 1980, 1990. Ayan. Anong level niyan? Ito yun. Ito yung mga law, etc. Ito ngayon, ang 2024. Napatungan na yan. Patungan na yan. Ibalik nyo na lang to sa Dati. 1980 lang. Kaya ba yun? Yan ang pinag-uusapan. Mas masarap yan kung mabalik pa yung river system to the 1800s. Ayan. Baka absolutely ka, Yan. wala nang floods. Pero tanggalin Basta mo. lang yung mga drainage, maayos. Oo, galing po sa mga syudad or towns, ide-drain nyo, kailangan mapunta yan doon sa river. Yun yung engineering intervention lang. Pero ang key doon ay yung waterways. Kung maayos po yung waterways, dadaloy at dadaloy ang tubig. Ngayon, kung bumabaha sa mga pockets, ang problema doon ay yung drainage na. Okay? Maliwanag ba yun? Yes. Pagkatapos, ang kasama doon sa river systems na sinasabi ni Senadora Amy ay yung pag-aayos ng mga bundok, yung mga flow. Kagaya dito, Sierra Madre. Isa pa yan, pare. Yan ba, meron bang holding capacity yung mga areas na yan para pag hindi bababa kaagad? So, kailangan Pupunta. po reforestation talaga. Mag-quarry tayo. Pinakamaganda yun. Ayun ang, tama, quarry. Para talagang mamatay na tayo sa baha. Yung ganun. Ituloy natin yung quarry. Na walang pakundangan na pagkuha ng yung ganong klase. Diba? O kaya mag-develop ka sa mga bundok. Ayan. Yan. Maglagay ka ng maglagay ka ng subdivision. Okay. At nandun po ang most traveled cabinet secretary. Ayan. Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Dahil yan daw pong Manila Bay reclamation. It slows down the flow of water. Really? Hindi ko maintindihan yun. Akala ko ba, na-prove na
na yung mga waterways, yung mga rivers, streams, esteros, everything, yan po ang nagkakos ng slowdown. Pag nalinis mo yan, ibig sabihin, tuloy-tuloy yan papunta sa Dagat. Manila Bay. Yung bang lahat ng river system dyan, napakalayo eh. Oo. Dadaan dun sa reclamation? Oh, yun nga eh. Yun ang tanong ko kay Secretary. Bakit mo nasabi Oh. the reclamation will slow Slow down? Pero nangako na siya. By September daw, meron na siyang study. Tagal na yan, 2 taon ka na dyan na pinag-uusapan niya reclamation. Sa September pa yung study. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng Secretary. Will slow down, but at the same time, the reclamation is going Ilang river on. ba Namin. ang papunta doon sa reclamation? Yan. Ni Pasig, hindi tatamaan yung reclamation. Ang ibig niya siguro sabihin, yung mga tubig dapat umagos sa Pampang ng Manila Bay. Hindi po ganun ang ating drainage system eh. Ang ating drainage systems, yung tubig na nasa mga kalye-kalye, dinidirect po yan papunta sa mga waterways. Ay, yung mga waterways na yon papunta sa Manila Bay. Yan. Kung ang ibig sabihin niya na yung slowdown ng flow of water, nakabara doon. papunta sa Pangpang diretso. Yan. Parang hindi po ganun ata ang ating drainage system eh. Hindi Kaya ba, medyo malabo yung statement. doon nga, di ba, doon nga nagkatalo ang San Miguel at saka si Babes nung tungkol doon sa NLEX. Sabi, ang problema dyan kasi yung Bulacan Airport, Ang layo nun. layo. Ang layo nun sa NLEX. Ang sinisisi yung Bulacan Airport. Pinatignan tuloy. O ito, yung umaapaw na kasi Meron pa- silted yung... Yan. Oo. Ang nangyari po doon, may isang river na gagawa ng tulay. Oo. Ang ginawa, tinambakan yung gitna ng river para ipatong doon yung crane. yun. Yan. Tapos ginawa yung tulay. Yun. Nung natapos, tinanggal yung crane, hindi tinanggal yung tambak. Yan. Eh di nabara. Oo. Mga ganun eh. Kaya pag daw tinignan mo from above, baha doon sa Dito. sa eastern part, Pero dito wala. dito sa yung pala yun kumbaga ba nilagyan mo ng busal. Yung river. Nilagyan mo ng dam ng Ayan. Kahapon meron pa ako napansin. Wala naman daw hindi naman daw nakatulong yung mga paglinis-linis ng San Miguel. Dahil ang talaga daw nakatulong diyan yung Wawa Dam. Dahil napigil. Ang Wawa po, yung river na yan, pagpunta ng Laguna de Bay. Hindi po pupunta Manila Bay. Okay? Kaya tayo binabaha, yung paglabas, yung mga rivers papunta sa Manila Bay, sobrang silted. So, hindi lang pala mga economists ngayon ng mga senador. Engineers. Engineers. At saka hindi lang hydrologist. Yan. Yeah, hydrologist din. Maaring yung tungkol sa Wawa, in the meantime, naka-hold. Pero lalabas din yun. Ngayon, kung silted yan Laguna, talagang aapaw yun. Kasi doon pupunta eh. Kung silted yan, which is also a problem, kasi yan isang malaki dapat natin na catchment eh. Yung Laguna, the Bay. Kung hindi, talagang wala. Ang Laguna de Bay po is, ang drain po niyan, Pasig River. Okay? Ngayon, kung mismo. silted yung Laguna, Talagang wala. konting ulan lang, aapaw pupunta sa Pasig. So, lahat ng mga waterways na nagre-drain daw sa Pasig, mahihirapan din dahil over na yung Pasig. So, ano ang susi? Ayusin mo yung Laguna. Ukayin mo yung Laguna. Ukayin mo yun. Ginagawa ba natin yan? Yan. Kasama ba yan doon sa 1 billion a day na budget for flood control? Yan. Kasama ba yon? Hindi no? Dapat kasama. Kasi, natatandaan ko, nung panahon yung congressman na siya, si Secretary Momo at that time, meron siyang pinakita noon. Kasi nagkaroon ng problema eh. Baha-baha rin eh. Pinakita niya meron Metro Manila flood control system.
At kasama yung dredging Oh, ng Laguna. hindi Nangyari ginawa. Na hindi ginawa. O, hindi yun. Patay. Katapos-tapusan po nito kasi, ang pinag-uusapan dito, ano ba nangyayari doon sa sinasabing 1 billion pesos a day budget for flood control? Yan lang naman yun eh. Ngayong nalaman natin, wala naman pala talaga sila sinusunod. Piecemeal lang. Yun. Kaya pala, ang sinasabi ng mga diwa ginigundo, mga libo-libong diwa ginugundo rito, nasasayang yung pera natin na ginagawa yung flood control bilang gatasan. Yung flood control program na yan, bilang gatasan. Piecemeal eh. Ang nangyayari... Nagtayo ka na imbornal dito, flood control na yan. Ganyan nga parin, Conrad. Ang nangyayari, maaring inilagay mo doon yung pera, pero walang epekto walang sa flood katuturan. control. Yan, walang katuturan. Yan ang... Masakit naman nung salita mo, walang katuturan. Meron yun. Hindi, kasi... Kahit ba 1 litrong baha, 1 o 1 galong baha, Hindi, parang sinasabi natin, kung baga ang inilagay mo dapat na, na imbornal, ganito kalalaki. Ay, nilagay mo, ganyan lang. Tapos wala. na. Oo. Tapos yung tubig na yon hindi naman pupunta doon sa catch basin sa Dahil river sa river delta. Parang yan yung sinasabi mo na O mayroon kaming 5,000 projects. Yung pala 5,000 projects na kanya-kanyang imbornal. Patay yun. Wala yun. Ano ba? Baka panahon na balikan natin yung flood control program na yan. At integrate ninyo doon sa river basin. At napakalaki ng ginugugol na hindi naman kasi napupunta lahat sa flood control. Ito. Baka napupunta yan sa mga car companies. Actually, parang Conrad, ganito. Ewan ko bakit hindi nila tinanong dyan sa hearing. Sa hearing. O, tekang muna, nasaan yung 5,500 projects? Nasaan? Yun ang dapat na tinanong report lang yan eh. Hindi nga. Statistics lang yun. Hindi. Hindi From mo the alam very kung start. nasan yun. Mr. Secretary, Asan dyan? ang report ni Presidente sa ating bayan ay mayroon 5,500. Nasaan yun? Ibigay nyo na ngayon. Magmula sa Region 1 hanggang sa kung saan. Ano yun? Nasaan yan? Yun ang dapat na una Tapos, sino mga kontraktor? Yan. Maganda yun. Dapat lamas. Para complete audit. Para complete audit. COA, nasaan Yung contractor na yon, sino ang backer? Yan. Pwede ba yon? Malalaman ba yon? Dapat ganun. At saka, COA, alikay dito. Kailan nangyari na itong flood control na ito, project, dito sa kung saan man yan, kailan na umpisahan yan? Ay ganito po yan. Noong taon 2017, meron ng pera. Ano Meron nangyari? na to. Ano bang flood control? Ano bang klase yung flood control ito? Gumawa ba kayo ng bahay sa flood? Taon-taon na lang. Meron? Yan. Dapat ganun eh. Taon-taon na lang. Di ba? Taon-taon na lang, bumibili ng Alphard. Hindi pala. Ferrari pala. Ay, 8:30 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Bola, karambola, tuwing umaga. Karambola, Tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal, si paring Joel Nako. Ano po? May obligasyon. Oo. For domestic peace. Yan. Importante yun. Domestic peace. Importante yun. Kasi kung wala kang Hindi po involved sa West Philippine Sea. Domestic peace. Kung wala kang domestic peace, magkakaproblema ka. Malaking problema. Malaking problema yan. You cannot move forward. Domestic peace din ba to? Ano? Sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros. Yun daw pong na hanap o nakita na Chinese man sa bahay ni dating presidential spokesman, Harry Roque, dyan sa Benguet, ay hindi daw po ordinaryong tao. Ito daw po pala ay wanted. Naku po. Wanted ng Interpol.
Ayan. Under a red notice. Ibig sabihin, notorious. Mabigat yun. Mabigat yun. Ha? Red notice. Okay? Merong Interpol document na wanted daw po yung tao na yan. At sa lahat naman ng milyong-milyong bahay sa Pilipinas, Napupuntahan. doon siya nakita sa bahay ni dating spokes, Harry Dacoller. Si Ma'am Paano mo kayang papaliwanag yan? Si Ma'am Risa naman parang hindi naintindihan. Ano po yan? Airbnb. Ay, Na-enroll na po yan sa BNB program. Yang bahay na yan, hindi na ho ang ni kaso sekretarya. po nitong lalaking to ay fraud. Maraming nilokong tao, daang libo ang nilokong Chinese tao. ba yan? Oo. Pero nagpapanggap na Cambodian. Ayun. Ayun. May mga balat kayo. Oo. Anong connection ni dating spokes Harry? dito. Siya po ay stockholder nung isang kumpanya na may pag-aari ng bahay. Kaya may katwirang ka maaring Airbnb. Oh, kumpanya eh. At sinabi po ni Harry Dacoller na siya daw talaga namamahala ng bahay. Inamin niya yun? Oo. So, yung sa corporation, siya yung talagang operating officer. Hands-on siya doon. Hands-on siya doon. So, ano kaya? Ano ba significance nito? Okay. Si Harry Dacoller po, kumbaga, sinasabing tagalakad ng isang pogo eh. Although, siyempre, maraming laro, play on words, para maitago na siya ay, kumbaga, naglalakad. Hindi naman, sinabi niya, sinamahan ko lang. Actually, Sinamahan ko lang sa opisina, hindi ako nag-umpisa itong kay Harry. Oh. Doon sa doon sa Porac. Kasi nakita nga doon yung incorporator siya doon sa land, yung sa lupa na binili para magpatayo ng mga Pogo Hub doon. And then meron siya opisina. Kasi ganito po ang naiisip ng taong bayan. Kailan ba sumikat yung Pogo? Yan. At naging laganap? Panahon ni President Duterte. Yes. At ang sinasabi, may kinalaman dyan yung Michael Yang. Siya ang punong abala doon, ang tawag doon. Mahigit na almost 500 ang nalisensyahan na Pogo operations. Wow! All over the country yun. Dapat ngayon, ang unahin natin, lista natin lahat yung mga yan. Isa-isa. Nasaan sila at saan sila naglaganap. Kasi ang sinasabi ngayon ng PAGCOR, si Chairman Tenko, 49 lang yung kanilang na rebalida. Kumbaga sa off-track, na rebalida nila yung 49 lang out of the 400 or so. Okay. Di ibig sabihin, yung iba talagang ano na yun. Ngayon po, ang deklarasyon ng Presidente, tapos na raw yan hanggang end of the year. Nagsalita naman itong Bureau of Immigration. You have 60 days. Inano na sila ni Secretary Remulla. Kinontra na. Sinabi ni Sec, gawin natin maayos ito. Yung bang stable 60-day deadline eh. maayos yung ating, hindi Okay. Para rin yan yung flood control. Huwag tayong kanya-kanya kasi maraming agencies involved eh. So you have to come out with a Meron one Laguna plan. Lake Authority. Ano ba yan? Development Authority. Oh, yan. Pasig River Rehabilitation. Yan, oh. Ano dyan? Local water utility. Na-involved din dyan. Okay. Irrigation. Oh, yan. Oh. Okay. DNR. Yung mga concessioners ng tubig, ginagawa din. LGUs. Yan. Halo-halo. Para rin yan yung tungkol dito. Huwag tayong kanya-kanya. O sige, meron ka mandate tungkol sa immigration. Huwag yung ikaw lang. Para hindi nagkakagulo. Paano na makikita si Congressman pag gusto mong hindi magkagulo? Yung nga yun, nakita mo nangyari dito. O ngayon, Ito, ngayon. yung tungkol kay Han. 60 days. 60 days. Sabi ni Boyeng, teka muna. Planohin natin na mabuti itong
winding down. Huwag yung... Dahil kanya-kanya. pag merong ganyan deadline daw, ito yung argument ni Secretary Remulla. Oh. Magkakaroon ng malaking posibilidad na opportunity yan for extortion. Number one, and at the same time, mag-underground yan. Hindi na magpapakita. May mga immigration officers daw dyan, money-making na naman. Ang mabibictimize dyan, syempre, yung mga nasa Pogo. Kapag meron ka 60-day, mahilig ang Bureau of Immigration sa ganyan. Kagaya niyan, parang Conrad, yung mga binigyan ng PAGCOR, yung rinebalidan nila. Okay? Na mga IGLs. Ang kanilang permits or license hanggang 2025 yung iba 2026. O ano ngayon ang gagawin mo? Ayun. Yan mga kailangan ayusin eh. Yan na sinasabi natin. Huwag kayang kanya-kanya. Diretsahan daw, sabi pare. Sabi ni Secretary Remulla, diretsahan. Alam naman natin, may mga loko dyan sa Bureau of Immigration. Sana hindi maging pagkakataon sa kanila etong ban na sinasabi ni President BBM para gumawa na naman ng kalokohan. Racket ng kalokohan. Yan ang ano. Malinaw. Malinaw na malinaw. Unang-una daw, kayo may kasalanan niya kung bakit dumami naman. Sabi ng DOJ. Hindi daw pasintabi, nag-announce na lang ng 60-day, hindi man lang daw kinonsulta yung DOJ. Pwede ba yun? Medyo adelantado ata itong Huwag naman ganon. Huwag naman ganon. So pinagalitan po ni Secretary. Mga ano raw yan mahigit 20,000 na foreigners ang involved dyan sa sektor na yan. Maliit yun. Lahat yun, paalisin mo. Lahat yun. It will take time. Ang binabanggit, hindi lang 20,000 parang Hindi Conrad. lang? Oo, baka umabot daw ng 40. Paano mo nga gagawin yung pag hindi At stable? may 60 days ka lang. Paano mo Wow. Laking pera niya. Di ba? Hay, nako. Ang mangyayari daw po, we will just create panic. Yes. Tama yun. We'll just create panic. Kasi after 60 days, ang mangyayari dyan, parang Conrad, overstaying ang mangyayari. Ang kategorya nila will become overstaying. Patay sila. Pwede silang pasyal na lahat yan. Overstaying kayo. Overstaying. Teka. Dalawa na mangyayari kaagad doon. Yung employment permit ninyo, kansilado na yan. Number 2, overstaying pa kayo. Naku, 2 agencies. Panic yan. Panic yan. Panic talaga yan. Pag may panic, yan po, hinog na hinog. Hinog na hinog. The right situation para kumita. Okay. Kaya mabuti pinadefer ni Secretary yan. Kailangan daw Relax po, kayo. everything should be in order. Yes. Mag-attend muna kayo ng mga meeting namin. Hindi yung para kayong on your own. Gagawa ko. Kung ako to, magre-resign ako, pare. Sa kahihiyan. Hindi kaya. Hindi naman siguro magre-resign. Kaya, sarili mong boss, pare. Kung tinabla ka, pinahiya ka. In other words. Boss, pasensya ka na. Nasubuan lang ako ng papel Ganon. Yun. Subuan lang ba ng papel yan? Parang, ito kasing isa sa mga associate commissioners dito, napakahilig nito magsubo ng papel sa akin. Ayan. Tatamaan daw po ang mga office buildings. Yan, another. Diyan dahil dito sa ban na to. Pogo. Okay. Merong study, ang naglabas po ay yung Colliers sa talagang real estate analyst at company, service company. Marami-rami raw po ang 20% ang sinasabi nila ang vacancies. Aabutin ng 20% vacancies. dahil diyan sa Pogo ban. Yes, and we are and Colliers is only talking, parang Conrad, about office space. Office space lang Well, yung What about residential, yung residential? hindi pa, Iba pa yan. wala pa yun. Oo. Miglat na as it is. Okay.
maybe it's something that we should Take a look at. bite the bullet tayo nito eh. Bite the bullet, but at the same time, we have to take a look at how we can work it out. Hindi nga, necessary ba yung bite the bullet? Merong ganun tanong eh. Okay, kung talagang kailangan yan. Ako, investor ako. Bumili ako ng maliit na office. Pumunta ako dito on the basis of an existing policy at the time. Nagtayo ako ng opisina. Tayo ako ng opisina. Nagkaroon ako ng nirental kliyente. ng Pogo. Nagkliyente ako. Yan. Nirental ng Pogo. Sabi ng state, tapos na yan negosyo mo. Bite the bullet tayo kasi ang laki ng effect sa society ng Pogo. So meron mga ngayon na baka naman nabigla lang tayo doon sa Pogo ban. Dahil po sa udyok ng maraming sektor. Okay? Napag-aralan ba yung ano niyan? Pag ito ginawa, at saka, Every effect, kamukha yan sinasabi. Yung, 20% office space. Wala pa yung residential. may glut na as it is. May glut na ng office spaces. Kasi po, maraming negosyo na pag-isipan nila, hindi naman kailangan pala mag-opisina. Oo. Sa bahay na lamang. Ayan. Ano na yun? Magbabakante na kagad ng office space doon sa pagdating. Yun na, kaya nagka-glut. Kaya, ito pa. Ito pa, Nagdag. Yan ang workout. Ang nanginginig ngayon, maraming yung developer, yung mga bangkong pinaghiraman nila ng pera, nanginginig ngayon lahat yan. Tapos yung mga service pa, yung mga support services. Ang balita ko, paring Conrad ngayon, kung gusto mo makakuha ng Alphard, huwag kang pumunta sa mga dealer. Itong kausapin mo, itong mga Ito yan. Kasi Ganun mas ba? mura ito. Mas mura. Wala nang pila? Wala nang pila. Kasi Dati sa nang dealer, pila kalaban mo, mga kumita sa flood control eh. Hindi ko lang alam kung congressman yun o senador. Pero alam ko, ang haba ng pila sa mga mamahaling sasakyan, alalay nila. Alalay na. palalay na lang. Diyan ka na lang bumili. Diyan ka bumili. Hindi pare, bukod doon, paano yung mga maliliit na kumikita Out dyan of sa that, negosyo? servicing these people. All of a sudden, walang kita yan. Para rin yan Ilan yan? Para rin yan sinasabi natin kahapon, yung tungkol doon sa bigla na sinabi ng Ayala, yung market. Sasara na lang. Paano ho yung mga magproprotas doon lahat, etc. Ganun eh. Yung biglaan ba? Tsaka Hindi panic. paano yung empleyado nung nagtitinda doon ng prutas? Yun lang ang pinagkakakitaan niya. So wala na siyang tindahan. Wala na siyang papasukan. Yun nga eh. Yung mga ganyan na... Anong gagawin noon? Baka pumasok sa karaoke. Kung saan? Karaoke TV. Di ba? Ala ko, lagot tayo dyan. Kaya tama yung sinasabi ni Secretary Mulya, dahan-dahan tayo, we have to come out with something na it will not create panic. Yun ang problema dyan eh. So may sense of panic na ngayon eh. Kasi kung bakit po natin nasabi yan, 60 days, Paano mo gagawin yun? kung ikaw may operasyon ka involving millions, you only have 60 days to settle things in everything. And di rush sale lahat ang gagawin mo. Pati yung... Panic lahat yan. Panic. Yan ang problema doon. At saka saan pupunta yun? Halimbawa, ako, meron akong 100 o 200 na lang ng foreign national Chinese. Sasabihin ng mga boss, hindi na kami makakabalik sa China eh. Iyayariin kami doon. underground. Anong gagawin mo ngayon? Bayad ka sa Bureau of Immigration para Saan kami pupunta? Yun pa yun isang issue. O sige, silang lahat ay kailangan lumabas na out of the country. Okay. Una-una, saan sila pupunta? Pangalawa, paano sila pupunta doon? Wala na dito yung kanilang mga funders o kaya yung mga employers nila. Kagaya niyan, yung iba. So it's a very fluid situation. Very, very, Hindi ho madaling sabihin na i-ban natin yung isang... ilang taon niyan kasi. Since 2007 daw, meron na. Meron. Nagsimula yan doon sa CESA. So ilang taon na yan? 17 years. Ngayon, okay yung policy ng Presidente.
susunod tayo doon. Ang problema, yung transition nga yung winding down, how are you supposed to work that out? 60 days. Hindi pwede yun? Yung nga yung problema. Sinasabi, alimbawa ako, maliit lang ako na, nabigyan ng lisensya dati. 100, 200 workers, etc. Pare yun lang. Pagbabayad ka ng mga, niyan, separation. Kung ang dami mong gagawin Bebenta mo yung mga assets. Mga assets mo. Okay. Mga ganong klase. Lalagyan mo yung Bureau of Immigration. Para hindi sila... Para hindi ka nahabulin. Meron kang BIR payments. Meron mga ganon Meron ka sa bangko. Babayaran mo yun. Yung pong nagtatanong tungkol dun sa kaso ni Roque, wala pa pong kaso, pero iniimbestigahan siya ngayon ng PAOK. Oo. Silang dalawa. Ng kanyang may bahay na si Myla. Kasi sabi ni Secretary Roque, sabi niya, Sabi ni Albert Cruz yan sabi ni Secretary Roque, hindi na ho siya involved yung misis niya. Kasi sabi niya, I don't want to be part of that thing. So siya talaga, siya ang napunta na ngayon dyan. So sabi po ng PAOK, kasama sa iimbestigahan. Bakit naman si Roque lang? Yung mga LGUs. Yan, Mga nagbigay ng... Yung mga nagbigay ng yung... hindi ko pa... Yung judge. Iimbestigahan ba yung judge? Dapat. Hindi ko pa nga naririnig si Kasi ang pag-court chief, for a long time, si, Didi Domingo. Pag-court chairman. Pag-court chairman, baka marami doon sa... Kumita doon sa rush ng Pogo noon nasa pag-court pa Hindi malayo. Hindi malayo yun. Yung mga enablers. Yun. Naglilinis kaya si Chairman Al? Tenko. Siguro sakit din na ulo. Ang sakit na ulo niyan. Kasi naging kultura po Sa pag-court, ang ayusan dyan, parang langgam. Ayun ang balita Pag ko sa pumunta yung isa, nandun lahat. Parang may ayusan dito. May bagong pogo. Ganyan po yung umiikot dyan So siguro sakit na naging culture. Pag pogo, kikita tayo. Isipin mo nga 17 years na namamayagpag yan. 2007 hanggang 20... Ngayon, hanggang... Parang yung naging culture ng isabong. Yes. Ang hirap baguhin yan sa isang organization like the PAGCOR. Ang hirap baguhin yan yung magkaroon ng ganong culture. Parang nangyari yan doon sa NAIA. Nung sari-saring racket. Ayan. Pag natigil itong racket na to, kasi kultura nila na kailangan kumita ng sideline, hahanap ng iba. Yan. Naging culture po. Naging culture. So, hindi lang yung basta ka yan yung pinag-aaralan niya doon sa organizational behavior na isang kurso, sa business school. Ang isang organization, parang living thing yan. Organism. It's an organism. It's an organism. Nagkakaroon po ng kultura. Sinasabi natin, dyan sa PAGCOR, yung pogo na yan, parang nagkaroon ng sariling kultura. So, sakit ng ulo yan. Isipin mo, meron kang pogo. Pagkatapos nagkaroon ka pa ng kultura ng isabong. Paano yun? Di ba? Ang dami mong asikasuhin. Maski na pinakamagaling ka na sa lahat ng organizational ang dami external forces, meron kang internal problem. Kasi lahat ng mga tao mo doon, naka-ano na. Ito. May kanya-kanya na silang, para rin yan sa BI, di ba? May kanya-kanya na rin sila. May turf. May turf Ayun. Pare, wag kang papasok dito. Akin yung Indian community, Yung area ng Pampanga. Wag na yan, Ano ko yan? Kami yan. Kausap ko na si Mayor dyan. Yan. Mga ganun Tsaka si Chip. Hindi po pwede maging ang isang illegal na pogo. Tuloy-tuloy mag-operate. Nang wala yun. Nang walang... cover. Walang cover. Walang protection ni Mayor. Wala. At saka ni Chip. Wala. Hindi pwede yun. Lagi po magkasama yan.
So, meron din problema sa PNP ngayon. Meron. Meron din problema sa DILG. DILG. Sinasabi ni John, at paano mo ngayon i-coordinate yan para maging orderly yung transition. Yung transition. Kasi sa labat interest ang involved. Ang dami dyan. BI nga, nakita na agad ni Boying yung game plan. Oo. Relax Game lang kayo plan dyan. pala, magpanic eh. Oo. Yun. Ayan. Papanikin natin lahat itong mga ito. Di bali sana kung scramble defense. Oo. Parang sa basketball, may scramble defense eh. Pwede yun. Magpapanik yung, Yung kalaban mo. offense, Oo. kasi sa scramble defense. Ito hindi ganun. Ibang klaseng panic. Iba to. Panic to na may halong kita. Nakamihal. Na nakakagulo. Kasi yung mga ipinapanik mo, mawawala sa ano yan. Mawawala sa paningin mo yan. And then there's another element. Na ang nagsasalita po ngayon, mga finance guy. Yan. Asan yung money trail ng Pogo? Okay? Inaano po natin yung problema ng Pogo, kumbaga peace and order. Nagugulo society. Naging ano din po yan. Naging paraan ng money laundering. Both sides, galing sa China, galing dito. Ilo-launder from China yung pera and everything. Yung money trail, nakikita ba natin dito? AMLA. Okay. Unang-una, may perang pumasok, galing sa labas at ininvest dyan. Nakita ba yung money trail na yun? Paano inire-remit ngayon yung kinikita rito? Oo, yun. Punta sa labas. Parang sa labas. Through money laundering, dollar salting. What? Hindi po napapansin yan eh. Kagaya niyan. At ito, with due respect to the just resigned DTI Secretary Fred Pascual. Due respect. Hindi ho pledge ito. Talagang pumasok. hindi ito pledge. Talagang may hard pumasok. cash yan. May pumasok. Pwede mo kagatin yan. Hindi yan pledge. Hindi pa. Pero rin nagsasalita siya, sana daw yung susunod, mag-concentrate din sa free trade agreements at saka sa micro, small, and medium-size enterprises. Yes. Sana daw. Ibig sabihin, siya nag-concentrate siya dyan. Kaya sana mag-concentrate din sila. May nangyari ba doon? Yun nga ang problema eh. Sa MSMEs. Meron ba? Nag-training, tapos go negosyo. Malaki. Press release nangyari. Malaking Kumbaga, yun ang major accomplishment niya. Akala ko ba major accomplishment niya, marami nagpalistang investment. Pledge. Yun na nga. Di ba? Yun ang sinasabi niya lagi. Pumupunta siya, sumasama siya sa trip ng presidente. Para makatulungan. Hindi pala. Para siya ang maging front ng pag-attract ng investment. Tapos, medyo sinasama niya si presidente. Di ba? Sarap. Sarap. Sino kapalit? Wala pa. Wala pa. Sana yung sabi daw nila si Arsenio Balisacan. Isa yan. Puro theory din yun. Wala bang man lang problem solver dyan na... Sa area na yan? Kailangan to mga frontline ito eh. Frontline operations to. Yan ang mga importante, DTI. Di bali yun, NEDA, think tank lang yun eh. Di ba? Marami. Yan po, frontline yan. DTI. Sabi nila, hindi daw dyan matatapos ang mukhang talaga magkakaroon ng balasahan eh. Malawakan daw? Well, pwede mo sabihin, may mga ilang departments na napipisil na wala nangyayari. Kaya, hindi mo napansin, ngayon, panahon ng mabenta ang press release ngayon. Panahon ng press release. At saka press release nila, medyo parang may pattern. Halata. Puro statistics. Sabi ko nga natin yung magic ng statistics. Yung mga... Nakakabulag yun eh. Nakakabulag. Pwede mo pabanguhin ang iyong performance through statistics. Halimbawa, sabi ng Department of Tourism, ang laki ng contribution ng tourism sa GDP. Yan yung kanilang pambulag na statistics. Hindi nila sinasabi,
Tayo Kulela, dito sa region natin, sa Tourist arrival. tourist arrivals. Yan. 9:01 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.